Isang basag na kristal, isang matinis na tili mula sa itaas ng hagdan, at ang biglang pagtahimik ng mga bisita sa gitna ng engranding hapunan. Naramdaman ni Ramon ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang kaba ng isang lalaking malapit ng ikasal, kundi isang pamilyar na takot. Ang takot na baka muli na namang gumuho ang mundong pilit niyang itinatayo para sa kanyang tatlong anak. Huminga siya ng malalim at pilit nang ngumiti sa mga kasosyo niya sa negosyo. Ngunit sa loob-loob niya, tila may isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Huwag kayong mag-alala. Baka naglalaro lang ang mga bata, malumanay na sabi ni Isabel. Hinawakan nito ang kamay ni Ramon. Ang kanyang balat ay kasing lambot ng seda at ang kanyang pabango ay kasing bango ng mga mamahaling bulaklak sa paligid. Tumingin si Ramon sa kanyang mapapangasawa. Si Isabel Alcantara ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal, o iyon ang gusto niyang paniwalaan. Maganda, edukada, at mula sa tanyag na pamilya. Sa loob ng 2 taon mula nang mamatay ang kanyang asawa, ngayon lang muling nakaramdam si Ramon ng pag-asa. Pag-asa na hindi na siya mag-iisa sa pagpapalaki sa kanyang 3 kambal na sina Nathan, Nika, at Noel. Ngunit bakit tuwing lumalapit si Isabel sa mga bata, tila unti-unting nawawala ang ingay at sigla ng mga ito? Bakit ang mga mata ng kanyang mga anak, na dati ay puno ng kuryosidad, ay tila napapalitan ng pagkailang? Sir Ramon, pasensya na po. Natapon po ni Nathan ang juice sa gown ni Ma'am Isabel. Si Liza ang nagsalita. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan, nakayuko, at mabilis na pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Baka sa mukha ng simpleng yaya ang matinding takot. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Isabel. Bagaman mabilis din itong napalitan ng isang pilit na tawa. "Oh, it's okay, Liza. Accidents happen," sabi ni Isabel. Pero napansin ni Ramon ang pagkuyom ng mga palad nito. Ang mga daliri ni Isabel, na may mahahaba at pulang kuko, ay tila ba handang kumalmot sa hangin. Lumapit si Ramon sa kanyang anak na si Nathan. Ang bata ay nakatago sa likod ni Liza, nanginginig at ayaw tumingin sa kanya. "Nathan, anak, okay ka lang ba?" tanong ni Ramon habang hinahaplos ang buhok ng bata. Imbes na sumagot, lalong isiniksik ni Nathan ang kanyang mukha sa likod ni Liza. Parang doon lang sa payak na babaeng iyon siya nakakaramdam ng kaligtasan. Masakit para kay Ramon. Siya ang ama, pero tila ba naging estranghero siya sa sarili niyang mga anak mula nang pumasok si Isabel sa buhay nila. "Ramon, darling, let the kids rest na. Gabi na rin kasi, baka pagod lang sila sa dami ng tao." Muling pagsingit ni Isabel, sabay hila ng bahagya sa braso ni Ramon, pabalik sa hapahan. Tumingin si Ramon kay Liza. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng yaya, isang uri ng pag-aalala na hindi niya nakikita sa kanyang mapapangasawa. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. "Kailangan ko si Isabel," bulong niya sa sarili. Kailangan ng mga bata ng isang ina na may pangalan at katayuan sa lipunan. Si Liza? Yaya lang siya. Mapagkakatiwalaan, oo, pero yaya lang. Nagpatuloy ang gabi. Ang tawanan ay bumalik. Ang mga baso ng alak ay muling nag-umpugan. Sa gitna ng rangya ng mansyon ng mga Delgado, tila lahat ay perpekto. Tumayo si Ramon sa gitna ng silid, itinaas ang kanyang baso at tumingin sa lahat ng mga panauhin. "Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating tagumpay sa negosyo. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula ng pamilya Delgado." Tumingin siya kay Isabel na nagniningning sa kanyang diamanteng kwintas. Isang kwintas na mas mahal pa sa buhay ng karaniwang tao. Mula sa araw na ito, bilang tanda ng aking buong tiwala, ibinibigay ko kay Isabel ang pamamahala sa lahat ng gastusin at budget dito sa mansyon. Siya na ang magiging reyna ng tahanang ito. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit sa sulok ng silid,
Nakita ni Ramon ang mabilis na pag-alis ni Liza habang karga si Nathan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng palakpakan, hindi napansin ni Ramon ang malamig at mapang-uyam na ngiti na sumilay sa mga labi ni Isabel habang nakatingin ito sa 300 milyong pisong halaga ng ari-arian na nakapalibot sa kanila. Matapos ang piging, habang tahimik na ang mansyon, pumasok si Ramon sa silid ng kanyang mga anak para humalik bago matulog. Ngunit bago pa siya makapasok, narinig niya ang isang mahinang tinig mula sa loob. "Huwag niyo nang sasabihin kay Papa, ha? Kasi kung hindi, aalisin tayo dito ng bruhang yan." Boses iyon ni Liza. Kumunot ang noo ni Ramon. Bakit tinatawag ni Liza na bruha ang kanyang mapapangasawa? At bakit ang mga anak niya ay tila sumasang-ayon sa isang yaya lang? Dahan-dahang pinihit ni Ramon ang doorknob. Ngunit bago pa siya makapasok, naririnig niya ang susunod na sinabi ni Liza na nagpalamig sa kanyang dugo. "Huwag kayong iiyak, Nathan. Hayaan niyo. Hanggat narito si Yaya, hindi niya kayo masasaktan ulit. Kahit pa mabulag ang papa niyo sa mga kasinungalingan niya." Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Sino ang nagsisinungaling? Ang babaeng pinili niyang pakasalan o ang babaeng nag-aalaga sa kanyang mga anak? Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon nang makaalis ang sasakyan ni Sir Ramon patungo sa opisina kinabukasan. Ang dating nakangiting mukha ni Isabel ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Wala na ang malambing na tinig na narinig ng lahat kagabi. Ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga patalim na sumasaksak sa katahimikan ng bahay. "Liza, bakit hinahayaan mong nakakalat ang mga laruang iyan sa sahig?" Sigaw ni Isabel habang nakaturo sa ilang maliliit na blocks ni Noel. "Pasensya na po, Ma'am Isabel. Kakatapos lang po kasi nilang maglaro at papakainin ko lang po sana sila ng almusal." Mahinahong sagot ni Liza habang mabilis na nililigpit ang mga gamit. Lumapit si Isabel at sadyang tinapakan ng isa sa mga blocks. Narinig ni Liza ang paglutong ng plastik sa ilalim ng mamahaling sapatos nito. Mula ngayon, walang kakain ng almusal hanggat hindi malinis ang buong sala. At kayong tatlo, baling ni Isabel sa mga bata na nakatayo lang sa gilid at takot na takot. "Pumasok kayo sa playroom nyo. Huwag kayong lalabas doon at huwag kayong gagawa ng ingay. May mga importanteng tawag ako para sa wedding preparations." "Pero ma'am, nagugutom na po ang mga bata." Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Isabel kay Liza. "Yaya ka lang dito, Liza. Huwag mong susubukan na diktahan ako sa kung ano ang dapat kong gawin sa pamamahay na ito. Intindihin mo na lang ang trabaho mo kung ayaw mong mawalan ng pwesto." Halos madurog ang puso ni Liza nang makita niyang dahan-dahang naglalakad ang mga bata patungo sa playroom. Wala silang imik. Si Noel, ang bunso, ay nakahawak lang sa laylayan ng damit ni Nathan. Lumipas ang ilang oras. Tanghalian na, pero hindi pa rin pinapalabas ni Isabel ang mga bata. Naririnig ni Liza ang mahihinang hikbi mula sa loob ng kwarto. Hindi na niya natis. Kumuha siya ng ilang pirasong tinapay at gatas, saka dahan-dahang lumapit sa playroom. "Nathan, Nika, Noel, heto, kumain muna kayo." Bulong ni Liza habang binubuksan ang pinto. Sinalubong siya ng 3 pares ng nanunuyot na mga mata. Kinuha agad ni Nathan ang tinapay at hinati ito para sa kanyang mga kapatid. "Salamat po, Yaya Liza. Galit po ba si Mama Isabel sa amin?" Tanong ni Nika habang pilit na kinakain ang tuyong tinapay. Hindi alam ni Liza ang isasagot. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata na ang babaeng dapat sanang maging bago nilang ina ay itinuturing silang istorbo sa kanyang mga plano? "Hindi, anak. Marami lang siyang ginagawa. Hayaan niyo. Pag-uwi ni Papa niyo." "Anong ginagawa mo rito?" Nagulat si Liza nang biglang bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo roon si Isabel, namumula ang mukha sa galit. Nakita nito ang pagkaing hawak ng mga bata.
Sinuway mo ang utos ko. Mabilis na lumapit si Isabel at hinablot ang tinapay mula sa kamay ni Nathan. Itinapon niya ito sa sahig at tinapakan. Ma'am, maawa naman po kayo. Mga bata lang po sila. Sigaw ni Liza, pilit na humaharang sa harap ng mga bata. Wala kang pakialam. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liza. Napasandal siya sa pader sa tindi ng lakas nito. Namanhid ang kanyang mukha at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Ang tatapang niyo ha? Dahil dinalhan mo sila ng pagkain, dito muna sila sa loob at huwag mong susubukang buksan ng ilaw. Padabog na lumabas si Isabel at isinarado ang pinto mula sa labas. Narinig ni Liza ang pag-ikot ng susi. Naging madilim ang buong silid. Yaya, takot po kami. Yaya. Sigaw ni Noel habang yumayakap kay Liza sa dilim. Nandito lang ako, mga anak. Huwag kayong matakot. Nandito lang si Yaya. Pag-aalo ni Liza kahit na nanginginig din siya sa takot at sakit ng kanyang pisngi. Ilang oras silang nakakulong sa dilim hanggang sa marinig nila ang tunog ng sasakyan ni Sir Ramon sa labas. Agad na binuksan ni Isabel ang pinto ng playroom. Mabilis niyang pinunasan ang sariling mukha ng tissue para magmukhang pagod at pawis na pawis. Liza, ilabas mo na sila. Bilisan mo. Utos ni Isabel sa isang pabulong na boses na puno ng banta. Pagkababa ni Sir Ramon sa sasakyan, sinalubong siya ni Isabel na tila ba isang pagod na ina. Oh Ramon, darling! Mabuti at nandito ka na. Kanina pa ako nakikipaglaro sa mga bata. Nakakapagod pala silang sabayan sa energy nila, sabi ni Isabel habang humihilig sa balikat ni Ramon. Tumingin si Ramon sa mga anak na dahan-dahang lumalabas sa playroom. Napansin niya ang pamumula ng pisngi ni Liza na pilit nitong itinatago sa pamamagitan ng kanyang buhok. Liza, anong nangyari sa mukha mo? Tanong ni Ramon, bakas ang pagtataka. Bago pa makasagot si Liza na una na si Isabel. Ay iya ba? Kanina kasi. Muntik nang mahulog si Noel sa hagdan. Nasalubong siya ni Liza kaya tumama ang mukha ni Liza sa gilid ng pader. Napaka-clumsy talaga nitong si Liza. Pero buti na lang nailigtas niya si Noel. Tumingin si Ramon kay Noel. Ang bata ay nanginginig at may luha pa sa mga mata. Akmang lalapit si Ramon para buhatin ang anak pero mabilis na kumilos si Isabel. Hinablot ni Isabel si Noel mula sa tabi ni Liza. Binuhat niya ang bata ng mahigpit. Masyadong mahigpit. Halika rito, baby. Sa kwarto na tayo. Di ba sabi ko sa'yo may surprise ako sa'yo doon? Tumingin si Isabel nang diretso sa mga mata ni Noel. Isang tingin na puno ng lihim na banta. Ang bata, na dapat sana ay hihingi ng saklolo sa kanyang ama, ay biglang nanahimik at napaiyak na lamang ng mahina. Naramdaman ni Liza ang matinding kaba. Alam niyang hindi titigil si Isabel hanggat hindi sila tuluyang napapaalis o nasasaktan. Sa ilalim ng liwanag ng mansyon, nakita ni Liza ang isang maliit na bagay na kumikinang sa loob ng bulsa ni Isabel. Isang susi. Ang susi ng playroom kung saan sila ikinulong nang walang pagkain. Hindi mapakali si Ramon sa loob ng kanyang study room. Ang bawat pahina ng kontratang binabasa niya ay tila naging malabo. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang isipan, si Liza. At ang boses nito kagabi na nagsabing mabulag man siya sa mga kasinungalingan ni Isabel. Bakit ganoon ang takot sa boses ni Liza? At bakit tila naging mga estatwa ang kanyang mga anak sa tuwing papasok si Isabel sa silid? Kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone at tinawagan ang matalik niyang kaibigan at head ng security ng kumpanya, si Marco. Marco, kailangan ko ng pabor. Ipadala mo sa akin ang pinaka-advanced na covered cameras na meron tayo. Ngayon din. Para saan, Ramon? May nakapasok ba sa mansyon? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Ramon. Hindi ko alam, Mama Marco.
Pero kailangan kong makita ang mga nangyayari sa loob ng bahay ko, lalo na kapag wala ako. Pagdating ng gabi, matiyagang naghintay si Ramon na makatulog si Isabel. Nang masiguro niyang mahimbing na ang pagkakahinga nito, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Bit-bit ang isang maliit na toolkit at ang mga kamera na kasing liit lamang ng butones. Tinungo niya ang playroom at ang nursery. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang isa sa loob ng isang luma at malaking teddy bear na paboritong yakapin ni Noel. Ang isa naman ay itinago niya sa loob ng isang wall clock sa sala. Sana mali ako, bulong niya sa sarili. Sana ay guni-guni ko lang ang lahat. Kinabukasan, maagang naghanda si Ramon para sa opisina. Sa hapag-almusal, napansin niya ang sobrang asikaso ni Isabel. Darling, don't forget the meeting with the caterer later. Gusto ko ang pinakamahal na menu para sa 300 guests natin. Masayang sabi ni Isabel habang nilalagyan ng kape ang tasa ni Ramon. Isabel, hindi ba parang masyadong magarbo iyon? Gusto ko sana ay simple lang. Sagot ni Ramon habang nakatingin kay Nathan na tahimik lang na kumakain ng cereals. Tumawa ng pilit si Isabel. Simple? Ramon, delgado ka. At ako ang magiging asawa mo. Hindi tayo dapat nagmumukhang nagtitipid. Besides, 300 million pesos ang halaga ng pangalan mo. Dapat lang na ang kasal natin ay kasing halaga rin yan. Tumayo si Ramon at hinalikan si Isabel sa pisngi. Pero ang kanyang isipan ay nasa app na naka-install sa kanyang cellphone. Aalis na ako. Mag-ingat kayo rito. Pagdating sa opisina, hindi nag-aksaya ng panahon si Ramon. Ipinagpaliban niya ang lahat ng kanyang meetings. Ipinasara niya ang pinto ng kanyang executive suite at inilabas ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang livestream ng camera sa playroom. Noong una, tahimik lang ang lahat. Nakita niya si Liza na tinutulungan ng mga bata sa kanilang homework. Maayos ang lahat. Ngunit makalipas ang isang oras, pumasok si Isabel sa frame. Wala na ang eleganteng lakad nito. Padabog nitong itinulak ang pinto. Ano ba yan? Ang dumi-dumi na naman dito. Liza, hindi ba sabi ko sa iyo ay ayusin mo ang mga gamit na ito? Sigaw ni Isabel sa screen. Nakita ni Ramon kung paano nangatog ang balikat ni Liza. Ma'am, kakatapos lang po nilang gumawa ng project. Wala akong pakialam. At kayong tatlo tumahimik kayo. Ang sasarap ng buhay nyo habang ako ang nagpapakahirap magplano para sa pamilyang ito. Nakita ni Ramon ang kanyang anak na si Noel na lumapit kay Isabel. Bit-bit ang teddy bear na may camera. Gusto lang yata ng bata na yumakap. Mama Isabel, mahinang tawag ni Noel. Ngunit ang nakita ni Ramon sa screen ay nagpatayo ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Hinablot ni Isabel ang teddy bear mula kay Noel at marahas itong itinapon sa sahig. Pagkatapos, itinaas ni Isabel ang kanyang kamay. Nanlilisik ang mga mata at akmang sasampalin ang maliit na bata. Sabi nang huwag kang lalapit sa akin na madungis ka eh. Napamura si Ramon at napaluha sa galit. Tumayo siya at mabilis na kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Isabel, anong ginagawa mo sa mga anak ko? 300 milyong piso. Paulit-ulit na binibigkas ni Isabel ang numerong yon sa kanyang isipan habang nakatingin siya sa harap ng salamin. Suot niya ang isang kulay gintong gown na kasingkinang ng kanyang mga pangarap, pero hindi sapat ang ginto. Kailangan niya ang pera ni Ramon Delgado para bayaran ang mga utang niyang naiwan sa ibang bansa, ang mga utang na maaaring magpabulok sa kanya sa kulungan kung hindi siya kikilos ng mabilis. Konti na lang, Isabel, bulong niya sa sarili habang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Konting tiis na lang sa mga batang amoy gatas na yon at sa amoy pawis na yayang iyon. Nandidiri siya sa tuwing kailangan niyang hawakan sina Nathan, Nika at Noel. Para sa kanya, hindi sila mga bata. Sila ay mga hadlang, mga maliliit na parasitong umuubos sa atensyon at yaman na dapat ay sa kanya lang. At si Liza? Ang yayang iyon
ang pinakamalaking tinik sa kanyang lalamunan. Masyadong matalas ang mga mata ni Liza. Nakikita nito ang tunay na kulay ni Isabel sa likod ng kanyang mga mamahaling makeup. Kailangang mawala ang babaeng iyon bago pa siya makapagsalita ng mas marami kay Ramon. Pagpaplano niya, kinuha ni Isabel ang kanyang alahas, ang Delgado heirloom necklace, isang dambuhalang diamante na napapalibutan ng maliliit na ruby. Ito ang simbolo ng katayuan ni Ramon sa lipunan. At ito rin ang magiging mitya ng paghantong ni Liza sa rehas. Nang masiguro niyang abala ang lahat sa paghahanda para sa engranding engagement party sa garden, dahan-dahang lumabas si Isabel ng kanyang silid. Tumingin-tingin siya sa paligid bago mabilis na naglakad patungo sa maliit na kwarto ng mga katulong sa likod ng mansyon. Amoy sabong panlaba at mumurahing kolon ang kwarto ni Liza. Nakakasuka para kay Isabel. Mabilis niyang hinanap ang lumang backpack ni Liza na nakasabit sa likod ng pinto. Sa loob niyon, sa ilalim ng mga luma at kupas na damit, isinilid ni Isabel ang mamahaling kwintas. Diyan ka lang, munting diamante. Nakangising bulong niya, diyan ka hanggang sa dumating ang mga pulis. Bumalik siya sa main house at pumasok sa kanyang study room. Sinigurado niyang nakalock ang pinto bago kinuha ang kanyang secret cellphone. Tinawagan niya ang isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Hello, Victor. Siguraduhin mong darating ang mga tauhan mo mamayang gabi. Oras na sumigaw ako ng magnanakaw, kailangang naroon na ang mga pulis na binayaran natin, sabi ni Isabel sa pabulong na boses. Huwag kang mag-alala, Isabel, pero siguraduhin mong matatanggap ko ang share ko sa 300 million kapag nakuha mo na ang kontrol sa kumpanya ni Delgado. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Makukuha mo ang pera mo. Basta siguraduhin mong hindi na makakabalik ang yayang iyon sa mansyong ito. At ang mga bata? Kapag kasal na kami ni Ramon, madali ko na silang maitatapon sa isang boarding school sa abroad para wala ng istorbo. Paglabas niya ng study room, nakasalubong niya si Liza na may dalang tray ng juice. Nagulat si Liza at muntik nang mabitawan ang tray. Ma'am Isabel, nandyan po pala kayo. Nauutal na sabi ni Liza. Umiti si Isabel, ang kanyang pinaka-inosente at pinaka-sweet na ngiti. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Liza. Liza, pasensya na sa nangyari kahapon ha. Masyado lang akong stressed sa wedding preparations. Heto, uminom ka rin ng juice. Pagkatapos nito, magpahinga ka muna sandali bago magsimula ang party. You deserve a break. Nagtaka si Liza. Ang biglang pagbabago ng ugali ni Isabel ay tila isang babala. Nakita ni Liza ang pagkislap ng kakaibang katuwaan sa mga mata ni Isabel. Isang katuwaang hindi galing sa puso, kundi sa isang maitim na balak. Salamat po, ma'am, sagot ni Liza. Pero hindi siya kumilos hanggang sa makalayo si Isabel. Nagsimula na ang gabi. Dumating na ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Ang garden ay puno ng liwanag, musika at mamahaling alak. Si Ramon ay nakatayo sa tabi ni Isabel, suot ang kanyang taksido, habang ang tatlong bata ay nakaupo sa isang mesa sa gilid, tahimik at parang gustong magtago. Habang nasa gitna ng sayawan at tawanan, biglang tumayo si Isabel sa gitna ng stage. Hawak niya ang kanyang leeg, ang kanyang muka ay biglang napuno ng sindak. Ang kwintas ko, ang Delgado heirloom, wala na. Sigaw ni Isabel, na narinig ng lahat ng bisita. Tumahimik ang musika, lahat ay napatingin sa kanya. Ramon, nawawala ang kwintas. Kabibitay ko lang yun sa dresser ko bago ako bumaba. Umiiyak na sabi ni Isabel habang yumayakap kay Ramon. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ang malakas na busina sa gate ng mansyon. 2 sasakyan ng pulis ang pumasok sa compound. Magnanakaw. May magnanakaw sa loob ng mansyong ito. Sigaw ni Isabel, habang ang kanyang mga mata ay diretso nakatingin kay Liza, na nakatayo sa gilid, maputla
at nanginginig sa takot. Nanginginig ang mga tuhod ni Liza habang nakatayo sa gitna ng malawak na garden. Ang lahat ng ilaw na kanina ay nagbibigay ng ganda sa paligid. Ngayon ay tila mga sulo na nakatutok sa kanya para ituro ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga bisita. Ang bawat salitang magnanakaw at walang utang na loob ay tila mga batong ipinupukol sa kanyang pagkatao. Hindi ko po kinuha ang kwintas, Sir Ramon. Ma'am Isabel, maniwala po kayo sa akin. Pautal-utal na, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi siya pinakinggan. 2 pulis ang marahas na humawak sa kanyang magkabilang braso. Doon po sa silid ng mga katulong, doon niyo makikita ang ebidensya. Muling sigaw ni Isabel. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Isang napakahusay na pag-arte na tila ba siya ang tunay na biktima. Ilang minuto ang lumipas na parang isang masamang panaginip. Dinala ng mga pulis ang backpack ni Liza sa harap ng lahat. Inilabas nila ang mga gamit niya, ang kanyang lumang pitaka, ang litrato ng kanyang pamilya sa probinsya at ang ilang pirasong damit na kupas na. At doon, sa pinakailalim ng bag, lumitaw ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, ang delgado heirloom necklace. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Liza, napanganga siya, hindi makapaniwala sa nakikita. Paano napunta yan dyan? Bulong ni Liza. Napatingin siya kay Isabel at sa isang saglit, nakita niya ang isang mabilis na pagkislap ng tagumpay sa mga mata nito bago muling nagtakip ng mukha para umiyak. Wala kang utang na loob. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liza. Sa sobrang lakas nito, napalingon ang kanyang ulo at muling nagdugo ang sugat sa kanyang labi na hindi pa tuluyang naghihilom mula kahapon. Si Isabel ang sumampal sa kanya. Pinagkatiwalaan ka namin. Ipinasok ka ni Ramon dito para mag-alaga sa mga bata, pero ahas ka pala. Magnanakaw. Muling itinaas ni Isabel ang kanyang kamay para sa isa pang sampal, pero sa pagkakataong ito, nahawakan ni Ramon ang kanyang braso. Tama na, Isabel. Malamig na sabi ni Ramon. Tumingala si Liza kay Ramon. Nagmakaawa ang kanyang mga mata. Sir Ramon, alam niyo po ang totoo. Hindi ko po magagawa yon, ang mga bata. Isipin niyo po ang mga bata. Ngunit nanatiling blanko ang mukha ni Ramon. Hindi siya tumingin ng diretso kay Liza. Nakatayo lang siya roon, tila isang ribultong walang pakiramdam sa gitna ng kaguluhan. Ang pananahimik ni Ramon ang mas masakit para kay Liza kaysa sa sampal ni Isabel. Para siyang pinapatay ng paulit-ulit sa bawat segundong hindi siya ipinagtatanggol ng lalaking pinagsilbihan niya ng buong katapatan. Dalhin na siya sa presinto, utos ng opisyal ng pulisya. Habang hinihila si Liza palabas ng garden, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Isang tinig na bumasag sa huling hibla ng kanyang katatagan. Nanay Liza! Nanay Liza! Huwag niyo pong kunin si Nanay Liza. Sina Nathan, Nika, at Noel. Tumakbo ang 3 bata patungo sa kanya, pero agad silang hinarang ng mga bodyguard ni Ramon. Nagpupumiglas ang mga bata, umiiyak at sumisigaw. Papa, hindi magnanakaw si Yaya Liza. Papa, pigilan niyo po sila. Sigaw ni Nathan habang pilit na inaabot ang kamay ni Liza. Si Noel ay napaupo na sa damuhan, humahagulgol habang tinatawag ang pangalan ni Liza. I'm sorry mga anak. I'm sorry. Tanging nasabi ni Liza habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mukha. Isinakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Sa huling pagkakataon, bago isara ang pinto, nakita ni Liza si Isabel na nakasandal sa dibdib ni Ramon. Mula sa balikat ni Ramon, tumingin si Isabel ng diretso sa kanya at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiti ng isang jablong nagwagi sa kanyang laro.
Ang huling nakita ni Liza bago umandar ang sasakyan ay ang maliit na figura ni Noel na pilit pa ring humahabol hanggang sa mawala na ito sa dilim ng kalsada. Sa loob ng madilim na mobile ng pulis, tanging ang tunay na nararamdaman ni Liza ang nangingibabaw. Hindi ang takot sa kulungan, kundi ang sakit na iniwan niya ang 3 inosenteng bata sa mga kamay ng isang halimaw na nakasuot ng gown na ginto. Tahimik ang buong mansyon. Ang mga mamahaling palamuti na ginamit para sa party ay tila mga piping saksi sa kaguluhang nangyari kanina. Pagkatapos umalis ng mga pulis na dala si Liza, umakyat na rin si Isabel sa kanyang silid, dala ang isang matagumpay na ngiti na pilit niyang itinatago sa likod ng mga pekeng luha. Pumasok si Ramon sa loob ng kanyang study room. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag na nagmumula sa bintana ay ang sikat ng buwan na tumatama sa kanyang madilim na mukha. Inilabas niya ang kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang application na konektado sa mga covert cameras na itinago niya. Sana ay mali ako, bulong niya sa sarili. Sana ay hindi mo ito ginawa, Isabel. Sinimulan niyang i-play ang footage mula sa camera na nasa loob ng teddy bear ni Noel. Ang oras ay bago magsimula ang party. Sa screen, nakita niya si Liza na maingat na inililigpit ang mga damit ng mga bata. Pagkatapos, lumabas si Liza ng kwarto para kumuha ng mainit na tubig. Ilang sandali pa, pumasok si Isabel. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang mapapangasawa. Wala na ang anghel na kilala ng lahat. Ang nasa screen ay isang babaeng puno ng puot. Nakita ni Ramon kung paano kinuha ni Isabel ang delgado heirloom necklace mula sa sariling leeg at mabilis na isinilid iyon sa backpack ni Liza na nakasabit sa likod ng pinto. Pagkatapos, kinuha ni Isabel ang isa sa mga manyika ni Noel at marahas itong pinunit bago lumabas ng silid na parang walang nangyari. Hindi makahinga si Ramon. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Inilipat niya ang footage sa camera na nasa study room. Nakita niya si Isabel na may kausap sa cellphone ang kanyang secret phone. Tapos na, Victor, sabi ni Isabel sa video. Narinig ni Ramon ang bawat salita dahil sa high-definition audio ng camera. Nasa kulungan na ang hadlang. Ngayon, kailangan ko na lang pirmahan ni Ramon ang prenuptial agreement na binago natin. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa 300 million pesos na yon, aalis na tayo sa bansang ito. Tumawa si Isabel. Isang tawang nakakapangilabot. Isang tawa na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam na ang pinakamahalagang diamante niya ay nasa presinto na ngayon, habang ang halimaw na sisira sa buhay niya ay katabi niya sa kama. Binitawan ni Ramon ang kanyang mouse. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa keyboard. Naalala niya ang mukha ni Liza habang isinasakay sa mobile ng pulis. Naalala niya ang pagsusumamo ng mga mata nito. At higit sa lahat, naalala niya ang kanyang sariling pananahimik. Patawad, Liza. Hikbi ni Ramon. Patawad dahil nabulag ako. Tumayo si Ramon. Ang kanyang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang galit. Hindi lang siya ang niloko ni Isabel. Ang kanyang mga inosenteng anak ay ginamit at sinaktan din nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco, ang kanyang head of security. Marco, ihanda mo ang mga tauhan mo at tawagan mo rin ang ating chief legal officer. Utos ni Ramon. Ang boses niya ay kasing tigas na ng bakal. Bakit, Ramon? May problema ba? Tanong ni Marco. May dumi tayong kailangang linisin sa mansyong ito, Marco. At kailangan nating bawiin ang isang taong kinuha natin sa maling lugar. Lumabas si Ramon ng study room at tumingin sa pinto ng silid ni Isabel. Gusto niyang pumasok at kaladkarin ang babaeng yon palabas, pero alam niyang kailangan niyang maging matalino. Hindi sapat ang basta palayasin siya.
Kailangan niyang maranasan ang lahat ng sakit na idinulot niya kay Liza at sa mga bata. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang mga anak. Nakita niya ang 3 bata na magkakayakap sa isang kama. Lahat sila ay may bakas ng luha sa mga mata kahit na natutulog na. Lumuhod si Ramon sa tabi nila at hinawakan ang kamay ni Noel. "Panggako," bulong niya. "Ibabalik ko si Nanay Liza niyo at hinding-hindi na kayo masasaktan ng kahit na sino." Kinuha ni Ramon ang envelope ng prenuptial agreement na ibinigay ni Isabel sa kanya kanina. Kinuha niya ang kanyang ballpen at may isinulat sa huling pahina, hindi ang kanyang pirma, kundi ang isang mensahe na wawasak sa mundo ni Isabel. "Handa na ang lahat para sa bukas," sabi ni Ramon habang nakatingin sa kadiliman ng labas. Nagising si Isabel na may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin ng kanyang silid, tila nakikita na niya ang kanyang mukha sa mga front page ng mga business magazine. "Isang pirma na lang, Isabel. Isang pirma na lang. At ang 300 million pesos na yon ay magiging yun na," bulong niya sa sarili, habang maingat na naglalagay ng lipstick. Pumasok si Ramon sa silid. Baka sa mukha nito ang pagod na inakala ni Isabel ay dahil sa pag-aalala sa nangyari kagabi. "Darling, handa ka na ba? Sabi mo pupunta tayo sa presinto para bawiin ang demanda kay Liza?" Tanong ni Isabel sa kanyang pinakamalambing na boses. Kahit masakit ang ginawa niya, ayaw ko namang maging malupit. Para na rin sa ikakatahimik ng mga bata. Tumango si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. "Oo, Isabel, kailangang matapos na ang lahat ng ito ngayon. Doon na rin natin pirmahan ang prenuptial agreement sa harap ng abogado ko." Halos mapatalon sa tuwa si Isabel. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Pagdating nila sa presinto, sinalubong sila ng Chief of Police at ni Marco. Naroon din ang abogado ni Ramon na may hawak na makapal na folder. Inilabas si Liza mula sa loob ng selda. Gusot ang kanyang suot, maputla at may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nang makita ni Liza si Ramon, yumuko lamang siya at hinayaan ang mga luha na pumatak sa sahig. "Liza," tawag ni Isabel, sabay lapit sa yaya at akmang hahawakan ang kamay nito. "Nandito kami ni Ramon dahil napagpasyahan naming patawarin ka na. Ayaw naming mabulok ka sa kulungan." Ngunit sa gulat ni Isabel, biglang hinawi ni Ramon ang kanyang kamay. "Hindi tayo napunta rito para magpatawad, Isabel," sabi ni Ramon. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong presinto. Kumunot ang noo ni Isabel. "Anong ibig mong sabihin, darling?" Humarap si Ramon sa Chief of Police. "Chief, may bago akong ebidensyang gustong ipakita. Isang ebidensya na magpapatunay kung sino talaga ang tunay na kriminal sa mansyon ko." Kinabahan si Isabel. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. "Ramon, anong pinagsasabi mo? Nandun na ang kwintas sa bag niya, di ba?" Hindi sumagot si Ramon. Sa halip itinuro niya ang isang dambuhalang monitor sa dingding ng presinto. Nagplay ang video. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang video footage mula sa loob ng playroom ay malinaw na nagpapakita sa kanya habang inilalagay ang kwintas sa bag ni Liza habang sinasaktan ang mga bata at habang tumatawa mag-isa habang pinupunit ang laruan ni Noel. Ang buong presinto ay binalot ng nakakabinging katahimikan habang pinapanood ang bawat segundo ng kanyang kasamaan. "Ramon, darling, Photoshop yan, deepfake yan. Sinisiraan lang nila ako," sigaw ni Isabel. Pilit na humahawak sa braso ni Ramon, ngunit marahas siyang itinulak ni Ramon. "Nakita ko ang lahat, Isabel. Narinig ko rin ang usapan niyo ni Victor tungkol sa 300 million pesos ko," sabi ni Ramon. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhing hindi pa nakikita ni Isabel kailanman. "At ang prenuptial agreement na gusto mong pirmahan ko?" Inilabas ni Ramon ang dokumento at itinapon ito sa mukha ni Isabel. "Basahin mo ang huling pahina." Nanginginig na pinulot ni Isabel ang papel.
Sa halip na pirma ni Ramon, may nakasulat na malalaking titik na kulay pula. Huli ka na. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Chief, arestuhin niyo ang babaeng yan. Utos ni Ramon. Kinasuhan ko siya ng child abuse, grave slander at attempted robbery. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Hiyaw ni Isabel habang pilit siyang pinupusasan ng mga pulis. Nagwala si Isabel. Ang kanyang maayos na buhok ay naging gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsana ng luha at pawis. Wala na ang reyna ng mansyon. Ang natira na lamang ay isang desperadong babaeng nakaharap sa sariling impyerno. Sa gitna ng kaguluhan, dinaluhan ni Ramon si Liza. Siya mismo ang nagbukas ng pinto ng selda. Liza, patawarin mo ako, mahinang sabi ni Ramon. Masyado akong naging bulag. Masyado akong naging mahina para protektahan ka at ang mga anak ko. Tumingala si Liza. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng relief, ngunit bakas pa rin ang sugat ng pagkakaloko sa kanya. Habang hinihila si Isabel patungo sa loob ng rehas, ang mismong selda kung saan galing si Liza, nakita niya kung paano inalalayan ni Ramon si Liza palabas ng presinto. Hindi pa tayo tapos, Ramon. Magbabayad kayong lahat. Sigaw ni Isabel bago tuluyang isara ang bakal na pinto ng selda na may malakas na kalabog. Sa loob ng selda, napasandal si Isabel sa malamig na pader. Wala na ang 300 million, wala na ang gintong gown. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tunog ng sarili niyang paghinga sa gitna ng madilim na silid na magiging bago niyang tahanan. Ang mansyon ng mga Delgado ay hindi na kasing ingay ng dati. Ngunit sa unang pagkakataon, ang katahimikang namamayani rito ay hindi na nakakabingi. Wala na ang mabibigat na yabag ng mga mamahaling sapatos ni Isabel. Wala na ang amoy ng kanyang matapang na pabango na tila lason sa hangin. Sa loob ng master bedroom, pinagmamasdan ni Ramon ang mga bakanteng cabinet. Pinaalis na niya ang lahat ng gamit ni Isabel, ang mga gown, ang mga sapatos, at ang mga alahas na naging mitya ng kanyang kasamaan. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang dambuhalang tinik sa dibdib. Ngunit alam niyang malayo pa ang lalakbayin niya para tuluyang mahilom ang sugat na iniwan ng kanyang pagkakamali. Lumabas siya ng silid at tinungo ang playroom. Doon, nakita niya sina Nathan at Nika na abalang nagkukulay ng kanilang mga libro. Si Noelle naman ay nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear, ang parehong teddy bear na nagligtas sa kanilang lahat. Mga anak, tawag ni Ramon. Agad na tumingala ang tatlo. May takot pa rin sa kanilang mga mata. Isang bagay na nagpapakirot sa puso ni Ramon. May darating tayong bisita. Gusto niyo ba siyang makita? Hindi pa man natatapos ni Ramon ang kanyang sasabihin, bumukas ang pinto ng mansyon. Nakatayo roon si Liza. Simple lang ang suot niyang puting blusa at maong na pantalon. Wala siyang suot na uniforme ng yaya. Ngunit sa mga mata ng mga bata, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Nanay Liza! Sabay-sabay na tumakbo ang tatlong bata patungo sa pinto. Halos matumba si Liza sa higpit ng yakap ng mga ito. Umiyak si Nika. Humigpit ang hawak ni Nathan sa kamay ni Liza at si Noelle ay isiniksik ang kanyang mukha sa leeg ng yaya. Nandito na po ako. Huwag na kayong umiyak. Bulong ni Liza habang hinahaplos ang buhok ng mga bata. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa sobrang emosyon. Lumapit si Ramon sa kanila. Nanatili siyang nakatayo sa likuran. Pinapanood ang tagpong iyon na hindi kayang bayaran ng kahit na anong halaga. Ang 300 milyong piso ay tila naging barya lang kumpara sa ligaya na nakikita niya sa mga mata ng kanyang mga anak. Liza, mahinang tawag ni Ramon. Tumingala si Liza at nagtama ang kanilang mga paningin. Wala na ang galit sa mga mata ni Ramon at wala na rin ang takot sa mga mata ni Liza. Ang tanging nandoon ay ang isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong dumaan
Sa matinding pagsubok, ang makakaintindi. Sir Ramon, sagot ni Liza. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Ramon, sabay ngiti ng bahagya. At sana ay pumayag ka na manatili rito. Hindi bilang yaya. Gusto kong maging bahagi ka ng pamilyang ito sa paraang gusto mo. Ang mga bata, kailangan ka nila. At siguro, kailangan din kita. Yumuko si Liza, ramdamang init ng kanyang mga pisngi. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya inakala na magkakaroon pa siya ng lakas na bumalik sa mansyong ito. Pero nang maramdaman niya ang maliliit na kamay ni Noel na humahawak sa kanyang laylayan, alam niyang hindi niya kayang talikuran ng mga ito. Nanay, Mama. Nagulat ang lahat nang biglang magsalita si Noel. Ang bata na halos hindi nagsasalita mula nang mamatay ang kanyang tunay na ina, ngayon ay malinaw na tinawag si Liza na mama. Napaluha si Ramon. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang mga anak. Kasama na rin si Liza. Sa gitna ng sala ng mansyon, nabuo ang isang yakap na puno ng pangako at pag-asa. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon Delgado ay muling napuno ng tawanan. Wala na ang mga magarbo at plastic na party. Sa halip, madalas na silang nakikitang nagpipiknik sa garden, ang parehong garden kung saan muntik nang mawala ang lahat. Si Isabel ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan. Balita ni Ramon, nawala na rin ito ng mga kaibigan at maging ang kanyang mga abogado ay iniwan na siya nang maubos ang kanyang pera. Doon niya nalaman na sa huli, ang kasamaan ay laging may hangganan. Isang hapon, habang nakaupo sina Ramon at Liza sa tumba-tumba sa veranda, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Minsan iniisip ko kung ano ang nangyari kung hindi ko nailagay ang mga kamera na yon, sabi ni Ramon habang nakatingin sa malayo. Siguro ay nasa probinsya na ako ngayon at ang mga bata ay lumalaking malungkot, sagot ni Liza. Pero naniniwala po ako, Ramon, na ang katotohanan ay parang araw. Kahit anong takip mo, laging may paraan para sumikat ito. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Liza. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang kamay ng isang milyonaryo na humahawak sa kanyang katulong. Ito ay kamay ng isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na kayamanan sa isang babaeng may pinakamalinis na puso. Salamat, Liza. Dahil sa iyo, natuto akong tumingin hindi gamit ang aking mga mata, kundi gamit ang aking puso. Ngumiti si Liza at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon. Ang 300 milyong piso ay nananatili sa bangko. Ngunit ang tunay na yaman ng mga Delgado ay kasalukuyang tumatakbo at naglalaro sa damuhan. Masasaya, ligtas, at sa wakas, may isang tunay na ina na magmamahal sa kanila habang buhay. Dito nagtatapos ang kwento ng mga lihim sa likod ng ngiti. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig at pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa katapatan at sakripisyo. Lumipas ang 3 taon. Ang mansyon ng mga Delgado, na dati ay tila isang malamig na museo ng karangyaan, ay naging isang tunay na tahanan. Wala na ang mga mamahaling dekorasyong pilit na ipinagmamayabang. Sa bawat sulok, makikita ang mga guhit ng mga bata, mga litrato ng pamilyang nagtatawanan, at ang amoy ng masarap na luto ni Liza na humahalimuyak hanggang sa hardin. Suot ang isang simpleng puting barong. Nakatayo si Ramon sa tapat ng bintana ng kanyang study room. Pinagmamasdan niya ang mga bata sa labas. Sina Nathan at Nika ay matatangkad na. Abala sa pagtulong sa mga crew na nag-ayos ng mga upuan sa garden. Si Noelle naman, na ngayon ay 6 na taong gulang na, ay masiglang tumatakbo habang hawak ang isang basket ng mga talulot ng rosas. Darling, handa ka na ba? Lumingon si Ramon at naramdaman niya ang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang kurot ng labis na kaligayahan. Nakatayo sa pinto si Liza. Hindi siya suot ng gown na ginto na puno ng diamante gaya ng pinangarap noon ni Isabel. Ang suot niya ay isang payak ngunit eleganteng Filipiniana na kulay ivory. Ang kanyang kagandahan
ay hindi nanggagaling sa makeup, kundi sa kapayapaan at pag-ibig na nagliliwanag sa kanyang mga mata. Kanina pa ako handa, Liza. 3 taon ko itong hinintay. Nakangiting sagot ni Ramon habang lumalapit sa kanya. Hinawakan ni Ramon ang mga kamay ni Liza. Ang mga kamay na ito, na dati ay puro kalyo sa pagtatrabaho bilang yaya, ngayon ay simbolo ng katatagan ng kanilang pamilya. Minsan, hindi ko pa rin mapaniwalaan na narito tayo. Bulong ni Liza, mula sa selda ng presinto hanggang sa altar. Dahil ang katotohanan ang nagdala sa atin dito, sabi ni Ramon, at ang katapangan mo na mahalin ang mga anak ko kahit noong wala akong maibigay sa iyo kundi paghihinala. Narinig nila ang katok sa pinto. Pumasok ang 3 bata. Lahat sila ay bihis na bihis at may malalapad na ngiti. Papa, Mama Liza, magsisimula na po ang ceremony. Masayang sigaw ni Noel. Napatigil si Liza sa salitang mama. Kahit 3 taon na itong itinatawag sa kanya ng mga bata, hindi pa rin nawawala ang tamis at bigat ng titulong iyon. Hindi siya nagmula sa kanilang dugo, pero siya ang nagligtas sa kanilang mga kaluluwa. Sa ilalim ng matatandang puno ng mangga sa kanilang hardin, sa harap ng ilang malalapit na kaibigan at ni Marco, nagpalitan sina Ramon at Liza ng mga panata. Liza, panimula ni Ramon, ang boses ay bahagyang nanginginig. Akala ko noon, ang 300 million pesos, ang pinakamahalagang bagay na dapat kong protektahan. Nagkamali ako. Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na hindi nabibili at ang katapatang hindi kayang itago ng kahit anong maskara. Salamat dahil tinuruan mo akong makita ang mundo gamit ang puso ng isang ama. Ngumiti si Liza habang tumutulo ang luha ng kagalakan. Ramon, hindi ako nangako ng yaman o katayuan. Ang tanging maiaalay ko ay ang aking buong pagkatao at ang pangakong hinding-hindi ko bibitawan ang mga kamay niyo ni Nathan, Nika at Noel. Kayo ang aking tahanan. Habang isinusuot ang mga singsing, isang mabilis na balita ang dumaan sa isipan ni Ramon. Noong nakaraang linggo, nabalitaan niyang tuluyan ng itinakwil ng pamilya Alcantara si Isabel sa loob ng kulungan. Wala na siyang kahit ano, wala na siyang kahit sino. Isang malungkot na wakas para sa isang taong pinili ang pera kaysa sa pagkatao. Ngunit mabilis na iwinaksi ni Ramon ang kaisipang iyon. Ang araw na ito ay para sa bagong simula. Matapos ang seremonya, habang nagkakantahan at nagsasayawan ang lahat, naupo ang bagong kasal sa isang bench sa gilid. Pinanood nila ang 3 bata na naglalaro sa ilalim ng mga bituin. Masaya ka ba, asawa ko? Tanong ni Ramon. Higit pa sa sapat, Ramon. Sagot ni Liza habang isinasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang Mansyon Delgado ay nagniningning. Hindi dahil sa mga ilaw na kristal, kundi dahil sa init ng isang pamilyang binuo ng katotohanan, pinatibay ng pagsubok at pinagbuklod ng wagas na pag-ibig. Ang kwento ni Ramon at Liza ay natapos hindi sa huling pahina ng isang libro, kundi sa unang araw ng kanilang habambuhay.